Kaugnay pa rin sa mga landslide at flood-prone areas, makakapanayam natin ngayon si Dr. Carlo Quiaño ang Chief Geologist ng Land Geological Survey Division ng Mines and Geoscience Bureau ng DENR. Magandang hapon po, Dr. Quiaño. Good afternoon po sa lahat. Sir, hingi lang po kami ng update kung nadagdagan po yung listahan nyo sa mga vulnerable sa landslide at flood-prone areas, lalo na nga po't masama pa rin ang panahon. Opo, medyo tumatapas po, pero as of now po, to date, ang total list po namin na potentially na maaring magkaroon ng o maapektuhan po ng pagbaha at saka po ay landslide about 6,251 barangays po. Doon po sa 6,200, yes, Doc, yung sa nabanggit mo 6,200 barangay, saan-saan po yung lugar na yon na binabantayan nyo ngayon? Ang binabantayan po namin sa kasalukuyan ay yun po mga regions po ng Cavite, Zambales, of course kasama po ang National Capital Region, Pangasinan, Regions 1, 3, CAR, and 4A po. So yun po yung aming binibigyan ng prioridad po right now. Kasi po yan sa forecast. Yes, sir. And meron din po ba tayong mga lugar na pansamantala muna nating ipinatigil yung mga pagmimina? At ano po yung direktiba natin sa kanila sa ganitong nararanasan natin masamang panahon? As of this time naman po, wala naman tayong pinapatigil na pagmimina. Actually po, lahat po ng mga mining companies, they should have a disaster management as part of responsible mining. Meron po rin silang SOP ho dyan. So nasa kanila po yan kung yan ipapatigil po nila o hindi. Pero gaya po na sinasabi ko, ang disaster management and of course safety protocols ay yan po ay nakapasok sa programa po ng bawat minahan po. Yes, sir. And para lang din po mas maintindihan din ng publiko, pwede niyo po pakipaliwanag briefly kung paano po yung proseso ninyo ng paglalabas ng threat advisories? Actually po, sa mga threat advisory po namin, inilalabas po namin po yan matapos po namin iproseso ang weather models po na binibigay ng Pag-asa. So yung mga weather models po na yan in terms of precipitation po ay isinusuper o pinapatong po namin sa hazard map namin kung saan po namin ma-identify kung ano yung mga barangays na dapat ma-issuean po ng ating threat advisory. Sa lahat po natin ng threat advisory, ipinapadaan po natin yan sa NDRIMC or sa National Disaster Risk Reduction po, Management Council or Committee, and through the Office of the Civil Defense. So yun po ang OCD ay kinakascade po itong mga threat advisories po natin sa ating mga sa LGUs po, and as part of a duplication po ng ating mga efforts ay ang MGB po ay directly rin ho nagbibigay ng warning po or threat advisories sa ating mga LGUs po. Alright. And sir, pakipaliwanag lang din po, maliban po sa mga LGUs, paano po ma-access ng publiko yung ganitong mga impormasyon para mas maging aware din po sila? Meron po tayong mga FB page po. May FB page po ang Mines and Geosciences Bureau. In the same way po, ang NDRIMC po ay basically kinukuha ho din nila yung data natin, yung ating binibigay mga threat advisory maliban po sa FB account. At ito po ay pinapublish din po nila. Alright, mensahe nyo na lang po, Dr. Quiaño, sa publiko. Sa mga public po, tayo po ay laging maging handa at maging safe. Importante ho ang mga threat advisories na in-issue ng mga different government agencies, including po ang DNR. Pero ang pinaka-importante po ay dapat matuto po tayo sa ating mga karanasan. Kasi alam po natin, ang warning without learning would put disaster management efforts to be not really sustainable. So matuto po tayo sa ating mga naranasan po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Carlo Quiaño, ang Chief Geologist ng Lands Geological Survey Division ng Mines and Geoscience Bureau ng DENR.